everyone! So, ito na nga yung naging Thailand trip namin last March. 4 hours prior departure, ayan, dumating na kami sa airport and then nakapag-check-in naman kami agad. Wala pa masyadong pila nun at saka nasa priority kami dahil may kasama kaming kids at saka mga senior. Yung binook nga pala namin na flight is yung Manila Bangkok ng 12:05 AM. And in fairness nga, on time naman dumating yung eroplano namin. Tapos dumating nga kami halos 5 minutes early nga ng Bangkok. And guys, hindi ko alam pero hindi talaga ako nakatulog during the flight namin hanggang makarating kami. And ito na nga, nakarating na kami ng Bangkok and then medyo mahabang lakaran nga ito papuntang immigration. Pero wala naman kami naging problema, mabilis lang yung naging process namin. Binook ko na nga lang din sa clock tong transfer namin from airport to hotel and then nagbook na rin ako ng return transfer namin. At in fairness, ang ganda nga nitong nabook namin na transfer. And buti na nga lang marami kaming kasama na boys. So ayan, meron tayong mga nag-a-assist sa mga baggage natin. Fast forward nga in the morning, ayan ang alarm clock namin, si Piyang. Gumising na nga kami around 7 AM dyan kasi yung pick up namin is around 8 o'clock para sa day tour namin. And guys, isi-share ko nga pala sa inyo sa ibang mga separate videos kung ano yung buong itinerary namin. Pero ayan, yung una naming stop. Pupunta nga pala tayo sa Wat Arun. Everyday nga rin pala meron kaming color theme and for the first day naka all white kami. Yung napansin ko nga pala sa mga tour guide namin dito, very informative and alam na alam nila yung history. Eto nga ang habi ko, na briefing ko na yan bago pa kami umalis kaya wala nang nagawa yan. Sikat nga rin talaga dito sa Thailand yung nagre-rent ka ng mga costume nila, yung mga national costume nila, at tapos magbe-picture-picture ka. Isa nga rin to sa na-briefing ko kay Habi, yan, gumawa kami ng TikTok na na-upload ko na rin naman. Buti na lang din hindi tinutopak yan, sobrang supportive. Nung time na nagpunta nga rin kami siya, sobrang init, as in sobrang init talaga. As in, sobrang init. Next stop nga namin, ayan, nag-quick lunch lang kami. Syempre, Pad Krapaw. Tapos namin mag-quick lunch yan, dumiretso na kami sa Grand Palace. Kung pupunta nga pala kayo within summer sa Thailand, make sure may dala kayong payong. Tsaka wag pa nyo yung dalin nyo guys, face towel. Dala rin kayo ng fan at tsaka power bank para ma-charge nyo rin yung mga phone nyo for pictures at tsaka yung fan nyo. Isa nga sa nilolook forward ko kapag ka nagta-travel ako is yung culture, yung mga tradition nila at tsaka yung mga infrastructure. Promise, maa-amaze talaga kayo dyan. At dahil nga puro private tour yung binook namin kasi mas mura dahil marami kami. Instead of sa hotel yung drop-off namin, dito na kami nagpa-drop-off sa Asiatic. Kayo na bahala sa pronunciation na kung tama. Lahat nga ng mga tour namin nabuko sa Klook. Pero ewan ko ba, hindi ko alam kung paano magkaroon ng discount code. Turo nyo nga sa akin. At alam nyo ba, na-enjoy namin yung food dito kasi sobrang sarap. As in, lahat ng dishes nila masarap. Isa din sa may enjoy nyo dito is yung sightseeing. After nyo numuwi na nga kami at ito na nga yung day to namin sa Thailand. Sa day to nga namin, more on temple lang din yung mga pinuntahan namin. At sa day to nga, ang theme natin ay Team Pink at Black. Another tip ko nga sa inyo, please wear comfy shoes. Especially nga kung pupunta kayo sa mga temple, mas maraming lakad kaya kailangan comfortable yung shoes nyo. Eto nga next stop namin, hindi talaga siya kasama sa itinerary namin. Pero sobrang bait ng tour guide at ng driver namin kasi dinaan nila kami dito sa Elephants. And guys, ito nga palang binook namin is again private tour kasi mas makakamura kami kung private tour yung ibubok namin dahil mas marami kami. Bumili nga lang kami ng mga 100 Thai baht na pakain sa mga elephants. Next stop nga namin is another temple. Naglakad-lakad nga lang kami dyan, tapos picture-picture, tapos nagpunta na kami sa next stop. Dito nga sa next temple na pinuntahan namin is, pwede daw kayong mag-wish kapag ka nakarating kayo doon sa taas. Hindi na nga rin pala bumaba yung ibang mga kasama namin kasi medyo napagod na rin kasi puro lakad lang talaga yung ginawa namin. Syempre kami ni Habi, ninamnam namin, nagdasal kami, tsaka nag-wish din kami dyan. Alam nyo na! And if may mga fear of heights kayo, ayan, feeling ko hindi nyo siya kakayanin kasi medyo steep lang din yung mga hagdan, tsaka medyo mataas siya. Meron nga rin palang area dito sa may baba ng temple, tapos dyan kami nag-wish. Kita nyo naman yung pawis namin dyan, no? Grabe, sobrang init talaga. Ang pagbaba nga namin na yan, bumili lang kami ng mga ice cream, tapos yung drop-off nga namin ay dito sa Jod Fair. At alam nyo ba, isa nga sa mga nag-trending kong video is yan. Minamani nga lang namin ni Habi yung mga insect eh. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman mafe-feel na insect talaga yung kinakain mo kasi parang crunchy lang siya. Lasang salt and pepper tapos MSG. Syempre, hindi rin talaga ako nagpapigil. Kumain din ako ng mga jumping shrimp. At saka nga yung live squid. Uminom nga lang kami ng konti dyan tapos umuwi na rin kami. And
ito na yung third day namin sa Thailand. Yung tour nga namin pala dyan is yung floating market at saka yung Meklong Railway. Tapos merong stop dito sa Buffalo Cafe. At ang team nga natin for third day ay Maroon at saka Cream. Inabot din ng halos 2.5 hours yung travel namin from the city proper papunta dito. And honestly, ito yung pinaka na-enjoy ko tong day 3. Kasi itong floating market nakikita ko lang talaga siya or napapanood ko sa mga vloggers, sa YouTube, sa Facebook. Tapos inaaral ko lang din to ng college. Tapos ngayon nandito na ako. After nga namin dyan, inantay lang namin yung ibang mga kasama namin and then nagdiretso na kami sa lunch. Lahat nga ng kinainan namin dito sa Thailand, lahat masarap. Sobrang na-enjoy ko yung food dito. After nga namin mag-lunch, dumaan na kami dito sa Buffalo Cafe and then nag-order lang din kami ng coffee dito. Konting picture-picture din. And nakita nga namin dito yung puting Carabao. At ang name nga ng Carabao na yun ay si Cathy. At si Kala. Yung coffee nga pala nila dito medyo matapang siya for my taste. But okay na rin for the experience. Next stop nga namin is yung Meklong Railway. At guys, dito nga pala kami nakabili ng mga murang souvenir. Kasi yung ibang mga inhaler nabili lang namin dito ng 50 Thai baht. Pati nga yung mga magnet. Tsaka yung ibang mga pasulong. Basta lakad lang kayo hanggang sa may dulo. After nga naming umikat ayan, nagstay na kami dito sa may unahan lang. Actually, medyo napaurong nga ako dyan para kasing nakakatakot siya. At ito na nga yung last day namin. So, tanghali na kami nagising dyan, tapos free day na lang namin yan. At guys, talagang hinanap ko talaga tong My Little Bunny. Hindi talaga ako pumayag hanggat hindi ako nakakabili ng bag dito. And after nga namin mag-lunch, sinundo na kami at hinihatid na sa airport. Sa mga next video ko nga, i-upload ko kung ano yung detail itinerary at kung magkano yung nagastos namin. So, thank you guys for watching. Enjoy!